Amen. Good evening po. Good evening. And andito tayo ulit para, syempre, sambahin ang Panginoon. Sambahin ang sabi nga po sa kanta, Most High, pinakamataas. Amen po ba? Amen. Ano man po, kung sino man po yung mga galing sa work, sa mga galing sa school na nagdiretso na dito sa church, magpapalain po tayo ng ating Panginoon. And also sa lahat po ng mga, syempre mga nanay, mga kids na galing sa bahay na pumunta po dito. Tayo ay blessed kasi nandito tayo. Amen? Amen. Sabihin mo naman sa katabi mo, blessed ka kasi nandito ka. Bless ka kasi andito ka. Ayan. May gagawin ng Lord. Sabihin mo naman sa katabi mo. May gagawin ng Lord. Kaya mag-focus ka. Kaya Ayan. Amen. Once again, good evening po. good evening. Yung the best na palakpak natin para sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's continue worshiping the Lord with all of our hearts. Let's clap our hands towards heaven. Hallelujah. Sorry po tayo. I want to see your face. Amen. I want to know your ways. Let your light shine
us continue worshiping the Lord with this song. Ngayong gabi, if you want to have peace in your life, this song is probably talking to you. Kaya let us all worship and let us dive deeper into the presence of the Lord as we sing this song. This song is for you, Lord God. For the peace that cuts my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find release. So with all my heart I worship, and unto you I'll sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserves all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. Father, we love you and we worship you this day. This song again. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees.
just pray that as we sing this song, we're ready to face Him. We are ready to find peace in Him. Let us talk unto the Lord with this song. For you alone. For you alone deserve all glory. For you alone deserves all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. And we worship you this day. Oh, once again, let's continue worshiping the Lord. Hallelujah. All glory, all praises belongs to you, Panginoon. Lahat po ng meron sa amin, all the victory na nangyayari sa buhay namin, Panginoon. Lahat ng mga answered prayer, Panginoon, sa buhay namin, Lord, it all because of you, Panginoon. Wala po kaming inaangkin. Ibinibigay po namin lahat ng glory sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Once again, pwede po ba natin kantahin to with all of our heart while raising our hands towards heaven? Hallelujah. Thank you, Jesus. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. For you alone deserve all glory. For you alone deserves all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Oh, let's say, Father, we love you. Father, we love you and we worship you this day. As let's pray. Lord, agyaman kami. Kintay ito yung arabi, katindad mo kadamay sa kanya, mi Lord God. Para mahanap, Panginoon, ng kapayapaan sa aming buhay. Lord, we pray for this congregation, Panginoon. Lord, saturate us with your Holy Spirit. Fill us with your love, Father God. And Lord God, embrace us with your presence. Lord, as this night, Panginoon, will go on, dalangin ko po ng bawat isa sa amin, Father God, maset free, Panginoon, at mabigyan ng peace of mind, Panginoon, sa lahat ng isipan sa buhay, Panginoon. Lord, we thank you, Panginoon, dahil ikaw po ang siyang sasama sa amin all through, Panginoon, this 9 days of our simpang gabi, Panginoon. Salamat po. And we will always, Panginoon, lift you up. We
will always praise your name, Father. This is all we ask and pray in Jesus' name. Amen. Amen and amen. With the best na palakpak naman po natin para sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Maaari na po tayong umupo sa presensya ng ating Panginoon. Praise. Pray. Praise. Kapatid, kamusta ka na? Bakit tila ikaw ay balisa? Marahil, marami kang nais malaman o isip mo'y punong-puno ng katanungan. Sandali lang, kapatid. May sasabihin kami na sa iyo'y kapayapaan ang hatid. Baka nais mong makinig kahit saglit lang. Siguradong makukuha mo ang sagot sa lahat ng iyong bakit. Bakit? Bakit ako'y nasasaktan? Bakit hirap ay madalas kong maranasan? Bakit problema ay tila ba walang katapusan? Tunay nga bang ang buhay na walang hanggan? Pakinggan, ang mabuting balita ay iyong hagkan. Magalak, pagkat ang sagot ay iyong masusumpungan. Ang presensya ng Diyos sa iyo ay hayaang manahan. Pinabayaan, kaya ako'y naging pariwara at sa balikong daan ako'y napunta. Sarili at buhay ko ay nasira, maski paniniwala sa Kanya ay nawala. Kaya ano pa ang iyong ginagawa? Sumamba ka sa iisang Diyos. Kapatid, ikaw ay sumampalataya. Siya ang maglilinis sa iyo at buong puso kanyang tatanggapin pagkat siyang magpapatawad at hindi nang aalipin. Iyo sanang isipin, kay tagal mo nang nabubuhay dito sa mundo, problema na lamang ba ang iniisip mo? Na maski problema ng iba, pinoproblema mo. Naghahanap ka ba ng kapayapaan? O di mo ba mahanap ang kapayapaan? Ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa makamundong bagay. Pero bakit patuloy mo pa rin na hinahanap ang kapayapaan ng magulo? Gulong-gulo yung isip mo dahil bawat plano niya pinangunahan mo. Paano mo makakamit ang kapayapaan kung ang oras mo sa Kanya ay hindi mo inilalaan? Alam mo bang walang kapayapaan sa mundong ito dahil punong-puno ng kasalanan? Ngunit bakit patuloy ka pa rin naghahanap ng kaligayahan na pangmadalian lang? Ngayon mo simulan, hanapin ang totoong kapayapaan. Lumapit ka, bumalik ka. Sa nagbibigay ng walang hanggang kapayapaan, muli kang magbasa ng kanyang mga salita at manalangin ng matagalan. Sabi nga sa John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Good morning. Good evening po sa ating lahat. Ayan, napakagandang spoken ang piniprayer nila ate. And yun nga po, pang-ilang gabi na po tayo? Pangatlo. So, pakibati nga po ang iyong katabi. Sabi, congrats kasi nandito ka na sa pangatlong gabi. Ayan, amen. Amen. So, sino po ang nakakaalam kung ano po ang topic natin for tonight? Peace. Amen. Ayan. Ang topic po natin ay tanong siya. Iiwan ko siya sa inyo. Opo, ako po mag-share. Sorry. Nagulat siguro kayo. Opo, ako po ang mag-share. So, ayan. Ang ating topic for tonight is about peace. So sabi ko dito, nababasa niyo po ba? Is peace begins with me, with you, with sa katabi mo, or sa ibang tao? So yun, ito ang ating topic for tonight.
iiwan ko muna siya sa inyo ng question. Siguro ngayon, meron na kayong sagot sa topic natin. Pero, hahayaan ko muna kayo na mag-isip kung ano yung nasa isip nyo. And ayan po, basahin po natin yung Bible verse na iniwan po natin sa atin na ating pastor ngayong 9 nights ng simbang gabi. Matatagpuan po ito sa Galatians 5 verses 22 to 23. Says, "But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law." So, nasa pangatlong gabi na po tayo. Yan, hinighlight ko po is about peace. So, ngayon po, alam ko naman po sa atin na meron po tayong kanya-kanyang peace. May kanya-kanya tayong perception kung ano yung peace ko, kung ano yung peace mo, at kung ano yung kapayapaan na para sa'yo. So ngayon po, ang pag-uusapan natin is about kay Lord and the world. Ngayon po, ang aking isi-share is hindi siya karaniwang sinishare sa simbahan, pero karaniwan siyang sinishare sa labas. Hello! Ayan. So number 1 is about having a peace of mind. Number 1, ito po ay mas lalo tayong lumapit sa mga taong sunod sa uso. Sunod sa uso. So, ibig sabihin, world. Mundo. Ginagawa ng mundo. Ano tong mga to? Mga namumuhay kung ano lang ang kanilang nakikita. So, una, sa pananamit. So, alam naman natin kung ano yung uso sa atin about sa pananamit. Lalong-lalo na sa mga babae, di ba? Yung lalaki ngayon, meron trending, yung nag-crop top na. Amen? Uso ba yun? Oo, uso yun. Pangalawa, yung pagsusugal. Uso yun. Pangatlo, yung pag-attend natin sa concert. Ito naman is hindi ako against sa pag-attend ng mga concert. Pero ang gusto lang ipakita sa atin ng Panginoon, pwede kang umattend ng concert kung alam mo sa sarili mo na wala kang masasagasaan na activity para kay Lord. Amen? Amen. Pero, kung yung concert naman ay yung lyrics nila is about pagmumura, mga malalaswa, pupunta ka pa ba? Hindi na, syempre. Pero hindi ko naman sinasabing bawal tayong pumunta sa concert. Which is maging mindful lang tayo kung anong concert yung pupuntahan mo. Kasi meron ding concert na para kay Kristo. Amen? Amen. So, pang-apat po is about sa pagsama. Ito yung mga ni-share ito ni Pastor sa atin na about kapag may naririnig kang pagmumura is tinatawanan mo. Amen? Tayo po ba ay ganon? Or meron kang kaibigan na palamura and hindi mo siya nire-review? Meron po ba? So, kung meron, yan, lumapit ka sa taong yan. So, parang naguguluhan kayo na. Pero question pa din yan. Next is yung nagpapahiya, yung taong nagpapahiya. Yung taong pinag-uusapan yung life ng ibang tao. Kung meron kang kaibigan na yan, sige, kung alam mo tama, mag-stay ka dyan. Next is about sa pagkakaroon ng new phone or gadgets or new clothes, mga ganyan. Kung alam mo yung may kasama ka or friend, kapitbahay, o mga ganyan, basta nakakasama mo siya, na maluho, ganyan. Kung alam mo, sa perception mo, is tama yun para sa kanya, at naapektuhan ka na, sabot sa kanyang pag-uugali, pamumuhay, kung alam mong tama yun, sige, mag-stay ka doon. I-tolerate mo, no, ana, and makibagay ka. Last is about mabisyong tao. Kung meron tayong circle of friends na ganyan, mag-stay ka kung alam mong tama yan. Last
is yung Sunday attendee. So, attender ka lang kapag Sunday. Yung sabi ni Pastor na nagpapainit ka lang ng upuan. Kung alam mo na sa sarili mo na ganun ka, kung nag-enjoy ka, sige, mag-stay ka sa pag-uugaling ganun. Pero kung alam mo naman na hindi tama, it's up to you kung anong dapat mong gawin. So, itong mga pag-uugali na pinakita ko is hindi siya, pangkaraniwan natin siyang nakikita sa loob ng church, sa labas ng church, sa school, sa plaza, or kahit saan na lugar. So, itong mga ito, kung alam natin na makakatulong siya sa paglago natin bilang isang tao, mag-stay ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, kung alam mo, mag-stay ka. Pangalawa, hayaang papasukin sa buhay ang mga nakasanayan mo. So ano ba yung mga nakasanayan mo? Kung kanina, mga ugali ng tao, ngayon naman is about sa sarili mo. Ito, sabi ko, worried, problemado, full of negative thoughts sa mind. Next, ang pagiging overthinker mo. And last, nilagay ko siya, person. Nilagay ko siya kasi minsan nagpapapasok tayo sa buhay natin ng mga tao na hindi natin alam kung nakakatulong ba siya or nakaka-destroy na siya sa pagkatao natin. Lalong-lalo na po sa ating relasyon sa ating Panginoon. So ito, sinabi kong tao, para maging mindful po tayong lahat, kasi binigyan tayo ng Lord ng wisdom and knowledge, tama po? Para i-assess yung tao or i-observe yung pag-uugali ng nakakasama natin. So itong dalawang to na pinakita ko, 1 and 2, yung una is about mas lalong mong lapitan yung taong sunod sa uso. And pangalawa, hayaan mong papasukin yung sa buhay mo ang mga nakasanayan mo. So itong dalawa, hindi siya akma para i-share. Tama po? Bakit ko nga po ba sinishare itong dalawang to? Nasa 2 points lang po tayo. Kasi tayong mga tao, ayaw na natin makinig ng salita ng Diyos. Kahit ilang beses mong paulit-ulit idikdik sa isang tao ang salita ng Diyos, kung yung puso ng katabi mo, yung puso mo is bato na, hindi na yan magre-reflect, hindi na yan makakatok. So itong dalawang to, kung nakikita natin ito, hindi po ako galit. Hindi po ako galit. Itong dalawang to, pinapakita sa atin ng Panginoon kung masaya ka, kung anong nababasa mo dito, ipagpatuloy mo. Pero kung hindi ka masaya dahil alam mong may naaapakan kang ibang tao, hindi ka lugod-lugod yung ginagawa mo sa ating Panginoon, mag-isip-isip ka na, kapatid. Sabihin mo nga, sa likod mo naman, hindi naman sa katabi. Mag-isip-isip ka, kapatid. Sarap din. Next slide. Buhay Tayupay. Siyempre, andyan pa po kayo. Amen. So ito, sorry, hindi talaga nababasa. So ito, yung una, bakit hindi natin ibaliktarin kung ano yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon? Hindi ko din mabasa at ang mata ko'y malabo. Una, di ba yung topic natin is about, yung point number 1 natin is, lalo mong lapitan yung mga taong sunod sa uso. So, yung mga taong nasa worldly man and woman.
So yung mga example natin ngayon, bakit hindi nating gawin itong naka-red na mga nasa word? Nababasa niyo po ba? Sabi niya, layuan ang mga taong hindi nakakatulong sa paglago ng inyong pananampalataya sa Diyos. Hindi ko word to. Hindi ko pinili tong salitang to para ipakita sa inyo, para ibato ko sa inyo. Hindi po. Kasi meron po tayo dito verses na yung sabi niya, in 2 Thessalonians chapter 3 verse 6, sabi po dito, mga kapatid, inuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ninyo ang sinumang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga utos na binigay namin sa inyo. So, ang nagsasalita po dyan ay si Pablo. Ang pinagsasabihan niya ay yung mga taga-Thessalonians. So, bakit niya pinagsasabihan ni Pablo yung mga Thessalonians about dito na layuan nyo ang sinumang kapatid na tamad? Sino po ba ang tamad dito? Siyempre, kapag mga gawaing bahay, siyempre tamad-tamaran. Pagdating sa church, siyempre, sipag-sipagan. Di ba? Mga ganyan. Pero, pagdating sa ating Panginoon, anak, ikaw nga mag-opening prayer. Susunod ka? Di ko alam. Hello? Hello? Ito, yung big revelation ng Panginoon. Bakit dinidikdik ni Pablo sa mga Thessalonians na dapat tayong lumayo sa mga kapatid nating hindi tama para sa atin? Hindi ko naman masabi na yung katabi mo is hindi tama. Hindi ko naman sinabi na yung circle of friends mo ay hindi tama. Kasi hindi ko naman alam kung anong nangyayari sa loob ng circle of friends mo habang wala ka dito sa church. Habang walang nakakakita sa iyong Kristiyano. Tama po? Tama. Kaya dinidikdik ni Pablo itong word na to sa mga Thessalonians at sa atin na nandito at sa inyong mga nandyan sa online. Kasi yung kung sino pa ang mga matitigas ang ulo, matitigas ang puso, sila yung makaka-receive ng mas malaking gift. Gift, sabi mo nga, regalo. So, kung gusto mo makatanggap ng regalo, kailangan mo magsakripisyo, which is lumayo. Huwag kang lumayo kay Lord kasi siya yung source. Lumayo ka sa mga taong alam mo na hindi na siya nakaka-help sa'yo. Hindi ko naman sinabi, hindi mo pwedeng sabihin na, oy, lumayo na lang ka no kanyang, tabad influence ka. Madikasay. Oy, imbaga ni Ate Julie dahil kastiti ugalim, adaywang kapay lang, ito'y nakpay lang kinikwa. Madikas jay, guys. Madi po kasday, brothers and sister. Dapat, alam mo sa sarili mo kung paano mo ano bang tamang term doon? I-disiplina yung sarili mo about kay Lord. Huwag mong sasabihin na gano'n kasi nakaka-offend yun. Hindi mo siya pwedeng sabihin yon kasi hindi siya tama. At hindi din natin alam kung paano niya tanggapin yung taong pinagsabihan mo. So baka dahil ikaw ay, syempre, inaayos mo is maayos talaga. How about naman dun sa may pinagsabihan mo? Baka mas lalo pa siyang ma-down hanggang sa hindi mo na siya makita dito sa church or kahit saang sulok ng simbahan na meron po tayo dito. So, kung gusto mo na magbago at ayusin, magkaroon ka ng disiplina sa sarili mo, ipag-pray mo kay Lord. Hindi siya pwedeng nag-decide ka ngayon. Everyone, makinig po. Ang tao, hindi pwedeng mag-decide kung malungkot.
ang tao hindi pwedeng mag-decide ng basta-basta kung masaya. Bakit? Kasi kung malungkot, pwede kang makasakit ng ibang tao. Kung masaya, pwedeng masaya ka ngayon. For example, masaya ka kasi madami kang pera. Sige, libre. Libre. Ilocano nga talaga. So, libre ng libre. Kinabukasan wala ng pera. So, negative yun. Parang ganun lang. Medyo babawan lang natin yung example. So, kapag sa sad naman, dahil malungkot ka, may lumapit sa yung tao na masaya. Tapos sabi niya, ate, kuya, alam mo, ay, ganito yung nangyari sa bahay namin. Tapos, glory to God, kasi dun sa school namin, ganito yung nakuha ko. Sabi nung nag-share sa'yo, dahil malungkot ka, sinabi mo, okay, congrats. So, na-encourage mo ba yung taong masaya? Hindi, di ba? So, ganon, hindi tayo pwedeng mag-decide kung malungkot at hindi tayo pwedeng mag-decide ng masaya. Hindi ko naman sinabing di na tayo magde-decide. Kumbaga, i-align mo yung decision mo kay Lord. So, isubmit mo muna siya kay Lord bago mo gawin, bago ka magkaroon ng action. Para na sa ganon ay tuwid pa din yung dadaanan mo. Nagigets niyo po ba ako? Amen. So, ito, una is layuan. Ano yung negative natin kaninang number 1? Lumapit ka sa mga taong sunod sa uso. Iti-turn natin to para kay Kristo. Ano? Ang number 1 natin po, which is layuan. So, hindi ko alam kung paano kayo mag-action, pero sabi ko nga, lahat ng decisions natin ay dapat isasubmit natin kay Lord. Amen po? Amen. Then, pangalawa po is about, hayaan mo papasukin yung mga nakasanayan mo sa buhay. So, kapag iti-turn natin ito sa ating Panginoon, sabi po dito, hayaan mong muling maranasan ang dating nakasanayan mo sa paglilingkod sa Diyos. So, nung pinakaunang-una, balik kayo sa pinakaunang-una niyong pagpasok dito sa church. Kung hindi kayo dito unang nag-serve sa una nating church doon sa harapan ng school, paano kayo nag-serve nun? Paano kayo nabago ng ating Panginoon? Paano kayo magpagamit sa ating Panginoon? Paano ka determinadong magbasa ng Bible araw at gabi? May tanong po ako. Sino po sa atin dito na nakaranas noon, kung meron man ngayon, na nagbabasa ng Bible ng gabing-gabi? Kung nakaranas kayo, pwede kayong mag-raise ng hands. Ng gabing-gabi, tapos naka-lights off na lahat kasi matutulog na. So ngayon, dahil hindi ka pa nakapag-devotion at hindi ka pa nakapagbasa ng Bible, ang ginawa mo, nag-flashlight ka, like ganito. Nagganyan ka. Nagbabasa ka ng Bible, tapos pina-flashlightain mo yung binabasa mo para makapag-devotion ka or para makapagbasa ka ng Bible dahil hindi ka makatulog nang hindi ka nakakapagbasa ng Bible. Sino po sa atin dito? So, isang example po yun na kailangan nating ibalik yung pagmamahal natin sa ating Panginoon. Isang example po yun sa atin na dapat kung paano ka mag-serve nung pinakaunang-una, dapat hanggang ngayon, ganun pa din. Kung paano ka magpagamit sa ating Panginoon, noon, dapat nakikita pa din ngayon. Dahil ang sabi sa kanyang Bible, ano na yun? Ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Tama. So, kung naging tapat ka sa una at papunta ka na dito sa may dulo, malapit ka na sa may dulo, at hindi ka nagtapat, ay hindi ka tapat sa ating Panginoon, ano mangyayari po sa atin? So, hindi na tayo maliligtas. So, hindi na nakre-credit yung mga ginagawa natin noon.
Hello? Ang gustong sabihin ng ating Panginoon ngayon, kaya tayo na re-realign, kaya tayo nare-refocus, kasi wala nang kapayapaan yung mind mo. Kung yung pamumuhay mo ngayon ay lagi na lang problema, lagi na lang iniisip mo ay hindi na tama to, kung lagi na lang ang iniisip mo ay pagod na ako, may mga gagawin pa ako, kung yung lagi mong thought ay pass muna, pastor, si ganito muna. Alam niyo po ba kung wala tayong kapayapaan sa mind natin, kung hindi tayo nakaka-receive ng peace about na galing kay Lord, naapektuhan po ang ating pagsisilbi kay Lord. So, ang ibig ko pong sabihin, kung hindi mo nararanasan ang peace of mind na galing kay Lord, hindi ka makakapagsilbi sa ating Panginoon ng 100%. Hindi ka makakapag-share ng Word of God ng 100%. At hindi mo din magawang mag-worship, mag-praise, magtaas ng kamay ng kusa kung wala kang peace of mind na galing kay Lord. So lahat ng ginagawa natin ay apekto sa ginagawa ngayon. Kung ang ibig sabihin ng Panginoon sa atin na dapat magkaroon tayo ng kapayapaan para maitama ang dapat nating gawin, lalong-lalo na po sa ating praise and worship, dapat natin itong gawin. Kasi alam niyo po, ang praise and worship, praise, so masaya. Worship, solemn. Tama ba? Kung ang ginagawa nating praise and worship ay gino-glorify natin kay Lord, which is parang binibigay natin kay Lord. Tama po? Binibigay natin yung praise and worship natin kay Lord kasi gusto natin siyang mapapurihan. Yun po ang meaning ng ating praise and worship. Ngayon po, yung word na ni Lord, itong ginagawa natin, which is sharing, ang nakikinabang na po ay tayo. Kung tayo ay nakikinig, nakikinabang tayo. Kung hindi mo naman pinakita kay Lord yung 100% mo para mag-praise and worship, mag-glorify kay Lord, makikinabang ba siya? Nakikinabang ba siya? Nasisiyahan po ba siya? So kung malungkot ka, huwag mong idamay si Lord. Kaya nga tayo nagpe-praise and worship para ibigay natin yung mga worries natin, yung mga problema natin, yung mga alalahanin natin sa buhay para sa Kanya. Dahil siya na ang bahala. Tama po? So kung hindi mo ginawa yung part mo bilang isang tao dito sa mundong ito, paano pa masisiyahan si Lord? Paano pa tayo ilalagay ni Lord sa heaven? Kung dito sa mundong ito, sa church na ito, kung saan man tayo nag-praise and worship, pwede din sa bahay, ay hindi natin may ibigay kay Lord ng 100%. Paano pa tayo sa langit? Makakaabot pa kaya tayo sa langit? Makakaapak pa kaya tayo sa langit? Amen? Ako po ay hindi galit. Ako po ay nag-share lamang. Kaya kung may galit kayo sa akin, sige lang po. Sige. Ikakatch ko yan. Dahil ako naman po ay papagalitan ng ating Panginoon kung hindi ko ito shinare. Amen? Amen. So next, itong fruit of Holy Spirit na sinasabi niya, di ba sabi niya doon sa may una yung Galatians 5 verse 22? But the fruit of Holy Spirit is love, joy, and peace. Paliwanag ko lang po itong Holy Spirit.
fruit of Holy Spirit, may dalawang klase po ang fruit of Holy Spirit. Espiritu na galing dito sa mundo, na galing kay enemy. Espiritu din na galing kay Lord. So ano po yung espiritu na galing sa mundong ito? Magbigay lang po ako ng some example. Pagiging espiritu ng tamad, espiritu ng mabisyo. Wala pa akong pinapatamahan na espiritu ng lust, espiritu ng pagsisinungaling, espiritu ng pangongopya, espiritu ng ano pa po ba? Basta mga espiritong hindi tama kay Lord. So yung espiritu na galing kay Lord, ang speak ni Lord sa akin, ang pinaka-espiritu na dapat na meron po tayo ay takot. Anong takot, Ate Julie? Takot na gumawa ng kasalanan. Bakit? Kasi kung takot kang gumawa ng kasalanan, everything will follow. Hindi mo na siya magagawa lahat ng hindi dapat. So, kung wala kang takot kay Lord, mag-isip-isip na tayo. Amen po? Amen. Kung may takot ka kay Lord, congrats mo yung sarili mo. Dahil, kung meron kang takot kay Lord, mabuti yung puso mo. Amen po? At kung meron ka yung attitude na ganito, sinong ganito? Minura ka. Kunyari, minura tayo. Wala kang nasabi. Pumunta ka sa isang sulok, dun ka umiyak. Sinong may ganong heart? Alam nyo, kino-congrats ko na kayo. Kasi magandang attitude bilang Kristiyano yon. Kasi, ibig sabihin nun, ayaw mo makarinig ng hindi tama. Ano yung ugali ni Jesus? Ayaw niya sa mga taong nagkukunwari. So, ibig sabihin, kung meron kang mga pusong ganon at malambot pa yung puso mo, congrats sa'yo. Kung sino ka man. At alam ni Lord yon. Ito, sinasabi ko yung Holy Spirit para sa ating lahat. Para maging aware tayo. At para ma-assess mo din yung self mo. Meron pa ba akong peace? Meron pa ba yung kapayapaan sa akin? Kasi, kung wala na, hindi mo nagagawa yung tungkulin mo bilang Kristiyano sa ating Panginoon. Kung medyo natatalisod na tayo, medyo nare-realign tayo, mag-uisip-isip na po tayo dahil hindi na po tama ang ating ginagawa. Amen po? Amen. So ngayon, ang gusto kong sabihin sa inyo is peace begins with you, with me. Questionin mo nga yung sarili mo. Is peace begins with me? Medyo siguro may sagot na tayo. Oo, ang sagot. Oo. Yung kapayapaan ay nagmumula sa'yo. Hindi yan magagawa ng kapatid mo, hindi magagawa ng katabi mo, at hindi magagawa kahit ni sinong tao. So ngayon, i-assess mo yung sarili mo. Paano tayo magiging right kay Lord? Paano natin marireceive yung kapayapaan na galing kay Lord? Paano? Paano? May answer po ba kayo? Isa lang. Magkaroon ka ng takot kay Lord and isurrender mo everything na lahat ng alalahanin mo sa buhay. Kasi,
hindi mo marireceive ang kahit na anong blessing kay Lord kung hindi ka marunong mag-submit. Kung hindi ka submissive sa leader mo, sa kahit na sinong tao. Kung hindi ka din marunong mag-submit kay Lord. So ngayon, is peace begins with you? Is peace begins with me? Sa akin ba? Sa'yo ba? Or kahit katabi mo ba? Hindi. Oo, tama yung sagot nyo nung una natin. Which is, sa'yo nagmumula. So, ibig sabihin, buhay natin ay tayo yung gumagawa. So, yung buhay natin, yung future natin, tayo yung gumagawa. Kung ano yung ginagawa mong tama, sabi ko ang kaninang unang-una, hindi siya karaniwan nakikita sa ating church. Hindi siya karaniwang sinishare. Pero bakit? Bakit yun yung ginagawa natin? Bakit hindi natin malayuan yung mga taong hindi naman karapat-dapat na bigyan ng attention? Bakit hindi tayo maging open sa ating Panginoon? Isa lang naman yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Isa lang yung gustong sabihin sa'yo ng Panginoon. Mahirap ba? Mahirap bang bitawan? Pwede po ba tayong tumayo? Ang gustong sabihin ng Lord sa'yo right now, pwede po bang pumikit ang lahat ng tao, even me, lahat ng nasa worship team, lahat, pati nasa media, ay pipikit, wala ni kahit isang magmumulat ng mata. Ito, maging honest lang tayo. Mahirap ba? Mahirap ba? Mahirap ba? Mahirap bang bitawan yung gustong ipabitaw sa'yo ng Panginoon? Alam mo kapatid, hindi ikaw yung nahihirapan sa sitwasyon kung anong meron ka. Pero alam mo kung sinong nahihirapan? Ang Panginoon. Dahil nahihirapan na siyang tumingin sa'yo, na bit-bit at bit-bit mo pa din yung mga pinagbibit-batan mo, yung gusto mong bit-bitin sa buhay mo. Ayaw niyang makita ng Lord yun sa'yo. Dahil alam ng Panginoon na ayaw niyang nahihirapan ang kanyang anak. For once, pwede ba tayong lahat, pwede ba natin bitawan kung ano yung pinapabitaw sa'yo ng Panginoon? Dahil ako din mismo, hindi ko na din kaya na nakikita kayong ganyan. Paano pa kaya ang ating pastor? Paano pa kaya kung si Lord yung tumitingin sa'yo right now? Ngayon, ayaw ko kayong umiyak. Hindi kailangan niya ng Panginoon. Pero alam mo, ang kailangan niya, isubmit mo sa Kanya lahat ng kailangan mong bitawan. Problema man yan, finances man yan, broken family man yan, may hindi ka mapatawad na tao, kapatid, alam mo na ako yung nahihirapan sa'yo. Kaya, kung gusto mo maranasan ang kapayapaan na galing kay Lord, ngayon pa lang, isurrender mo na yan kay Lord. You can do everything. Kung pwede mong iluhod yan kay Lord para sign of surrender kay Lord. Kung dati, yung pagpupuri mo sa ating Panginoon ay clap your hands lang. Ngayon, hayaan mong yung body mo ang mag-move.
Hayaan mo yung body mo ang siyang kusang itaas yung kamay. Hayaan mo yung body mo, yung katawan mo ay tumalon sa tuwa. Right now, kung gusto mong maranasan ng Holy Spirit, ang gift na ibibigay sa'yo ng Lord, right now, everyone, magpakatotoo ka. Tama. Magpakatotoo ka. Dahil walang makakagawa nun kundi ikaw lang. So, huling tanong para sa atin. Mahirap bang bitawan? Mahirap bang gawin? Ngayon, narinig na natin lahat ng meron dapat natin marinig. Hindi ko hawak yung decision mo. It's all about you na. Sabi ko kanina, bago ka mag-action, bago ka mag-decide, dapat isubmit mo muna sa ating Panginoon. Huling tanong, mahirap bang bitawan? Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Even mababago tayo ng Panginoon. Imposible sa'yo. Come on, just worship God right now. Ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. For the last time, let's sing Walang Imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. I just want to encourage you with this verse na katuloy sa shinare ni Ate Julie. The Bible says, "Peace I live with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." Sometimes we are looking for peace, right? Naghahanap tayo ng kapayapaan sa buhay natin dahil ang daming problema, ang daming pagsubok, ang daming nating binabayaran, ang daming nangyayari sa buhay natin na hindi okay, lagi na lang nagkakasakit, minsan maraming utang ang family natin, minsan hindi tayo nakakakuha sa mga bagay-bagay sa finances natin, walang-wala pa rin tayo, kaya minsan wala tayong peace. Pero alam niyo po ba, ang binibigay ng world na peace, iba. Amen? Iba yung binibigay ng mundo na peace.
Nasabihin niya, kapag pupunta ka, sabi ni Julie kanina, kapag pupunta ka sa mga taong ganito, magkakaroon ka ng peace. But alam niyo po ba, thank you sa akin, na kapag pumunta ka doon, nakipagsaya ka sa mga kaibigan mo, after that, yung nakuha mong peace, panandalian lang. Pero sabi ng Bible, 2 beses sinabi ng Lord, iiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Amen? Kapag ang kapayapaan na ibinigay ng Lord sa atin, makukamtan natin, makukuha natin, whatever trials, ano man yung pinagdadaanan mo, ano man yung sakit na nararamdaman mo, if you have the peace of God in your life, makakasigurado ka na lahat na pinagdadaanan mo, mapagtatagumpayan mo. Amen? Amen? Kahit sabihin natin, magkaroon ng peace ang mundo, hindi po magkakaroon ng peace ng mundo. Okay? I want you to know this. Hindi po magkakaroon ang peace ang mundo. Kahit sabihin mo, peace be with you sa katabi mo, ang peace po, hindi po magkakaroon ng peace. Kaya sabi ng Bible, palala ng palala ang mundo, pasama ng pasama ang mundo, pag mag-aaway ang magbansa to bansa, pati nga magkakapamilya nag-aaway na, yan ang nakasulat sa Bible. Kaya kapag mo at ikaw nag-aaway na, nagkakaroon na walang peace sa pamilya ninyo. Kapag sa pamilya ninyo, hindi na nagiging okay, panay sumbatan na nangyayari, wala ng peace sa inyo. Kasi gano'n na nasasabi sa Bible. Gano'n na nakasulat sa Bible. Kaya kailangan natin ang peace ng Panginoon na tinuro ni Julie kanina. If you have the peace of God, na kahit na pagsalitaan ka ng mali, na kahit gawan ka ng mali, masasabing mo na lang, Lord, salamat sa peace na nila in my heart. Na kahit gawan ako ng mali, Lord, I still have the peace. Hindi naman nila ako mapapatay. Mapatay man nila yung katawan ko, pero yung kaluluwa na binigay mo sa akin, hindi nila mapapatay. Amen? Yun ang peace na gustong iwan ng Lord sa atin. So right now, sabi lang ng Lord, iiwan sa atin ang peace. 2 beses sinabi, peace I give you. Amen? Let the peace of God reign upon us, reign in our families. Amen? Amen? Tingin sa akin. I want you to know this. Si Satanas nagtatagumpay sa atin, magtatagumpay si Satanas sa pamilya natin. Alam niyo po, ang tinitira agad ni Satanas, first of all, is your family. Okay? Ang unang titirahin ni Satanas, family. Kaya kapag ang family ninyo hindi okay, maging alerto na tayo. Amen? Pero kapag ang pamilya ninyo hindi pa nag-aaway-away, kailangan mo pang mag-pray ng mag-pray. Amen? Why? Si Satanas po, hindi siya nagbibiro. Ang iniwan ng Lord sa atin, peace. Pero ang sinabi ng Lord sa John 10:10, last verse, pakita mo nga anak yung John 10:10 kung meron dyan. Okay? Basahin ko sa inyo para ma-check ninyo na si Satanas hindi nagbibiro. Amen? Hindi po nagbibiro si Satanas. Sabi ng John chapter 10, verse 10. The enemy or the thief comes only to steal, to kill, and destroy. Yun ang gagawin ni Satanas. Si Satanas, darating daw siya para magnakaw, para pumatay, at para sirain ang ating buhay, ang ating pamilya, ang ating relationship. Pero, ito ang plano ng Lord. Sabi niya, but I have come that you may have life and have it to the full. So, if Jesus is in you, kahit walang-wala ka ngayon, mayaman ka. Amen? Why? I've told you yesterday that Jesus is the source of everything. Amen? Jesus is the source of your happiness. Amen? Hindi po yung katabi mo. Hindi po yung kachat mo. Ang source ng happiness natin, walang iba kundi si Lord. And ang source ng peace natin, walang iba kundi si Lord. Kaya kapag walang peace sa pamilya ninyo, come on, you need to pray. Pray ka ng pray sa Panginoon. Amen? Can we just sing this song one more time now? Sabihin natin, walang mahirap sa Panginoon. Aayusin ni Lord
ang kailangang maayos sa'yo, ang kailangang maayos sa pamilya mo. Let's sing. Ang mahirap sa'yo. Mahirap sa'yo. Come on, declare ikaw ang Panginoon. Ikaw Ang Panginoon na makapangyarihan. walang mahirap Sa'yo. Declare, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na Makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Can we just lift our hands towards heaven? Come on, every one of us. Lord, just like what you said in your word, na iniwan mo sa amin ang kapayapaan. Lord, let it be. Na ang kapayapaan na ito, ng bunga ng banal na spirito, na whatever happen sa buhay namin, sa pamilya namin, sa lahat ng pinagdadaanan namin, salamat sa kapayapaan, Panginoon. Magtitiwala kami sa iyo, O Diyos, that you hold everything in your hands. Even our lives, even our family, even our businesses, you hold everything. You know everything, Lord. So Lord, I pray right now that the peace of God will transcend all our families, Panginoon. Siya pong siyang patuloy, Panginoon, na mangunguna sa aming buhay, O Diyos. Lord, marami pong salamat. Pagpalain niyo po ang anak mo, Panginoon, na siyang ginamit mo tonight. I pray for your double portion of your anointing to be that every time she shares the word of God, there's gonna be great revival that will happen in her life and to those people na makikinig ng iyong mga salita. Lord, thank you for her life and thank you for everyone na nakinig ng iyong mga salita. We love you, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Pwede tayo po sa presence ng Lord. Hello. Are we blessed? Na-bless po ba tayong lahat? At lahat po ba tayo ay nakatanggap ng kapayapaan galing kay Lord ngayong gabi? At ito po, i-share ko sa inyo verse from 2 Corinthians 9, verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. God loves cheerful giver. Etong verse na to, ina-encourage tayo na magbigay kung ano yung bukal sa ating puso, yung pagbibigay ng walang panghihinang. At pinaka-importante doon yung sinabi na nakakalugod kay Lord yung nagbibigay ng masaya. Kaya babantayan po natin yung magbibigay ng nakasimangot. Kailangan po masaya. Kaya tara na po, masaya po nating i-march ang ating mga offerings.
tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbibigay. Amen. So, dako na po tayo sa ating announcement. Ang announcement po natin ngayon ay sabihin mo sa right side mo, see you tomorrow night. Huwag kang a-absent. Isipin mo si Lord ang pinagsisibulan mo. Amen? Amen. So, huwag po tayong mawawala sa ating pang-apat na gabi, na ating simbang gabi. And once again, congrats ko kayo ulit for tomorrow kapag tayo ay naka-attend. Sabi nga sa Bible kanina, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen. So, meron po tayong nakahandang food dun po sa corner na yon. So, mamaya po, pwede po tayong mag-line po doon mamaya. And once again po, glory to God kasi dinadagdagan tayo ng ating Panginoon. Amen? Amen. So, meron po tayong bago for tonight. Pwede po bang palakpakan po natin? May bago. Pwede po bang pumunta dito ang mga bago? Ang bago na ating kasama for tonight? Everyone, pwede po ba nating palakpakan ang buhay niya? Amen? Amen. So, salamat sa buhay ng ating kapatid na si Riza. Halika dito sa harapan, kuya. And meron pa po. Sino pa po? Sino pa po? Dito ka, kuya. Ayan, glory to God po. Palakpakan po natin once again ang buhay nila, kuya. And tinatawagan ko pa ang ating pastor to pray for them. Meron po tayo sa 1, 2, 3. Welcome to Life Giver Family. Okay, let's extend our hands to them. Let's pray for them. Welcome to your church, bro. Okay? Let's pray, Father. I pray that just going to bless itong mga anak mong ito. Salamat po sa kanilang buhay, sa kanilang pag-attend. Lord, I pray na pagpalain niyo po ang kanilang buhay, pati po, Lord, ang kanilang mga family. Salamat po, O Diyos, sa mga nag-invite sa kanila. Patuloy po silang gamitin. At mas marami pang mga tao ang maitala nila para sa inyo. Even itong mga anak mong ito, patuloy nyo rin pong pagpalain, mailayo sa lahat ng kapahamakan at patuloy na lumago sa kanilang pananampalataya sa iyo. Marami pong salamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. God bless you. God bless you. Okay, so maraming salamat sa nagpakain tonight. Mas maganda, hindi ko po sinasabi kung sino yung mga nagpapakain para si Lord ang magpala sa inyo. Amen? So, boy, tomorrow again, makikita-kita po ulit tayo sa oras na 6:30 p.m. So, sabihin mo sa iyong katabi, i-high five mo siya at sabihin mo, see you tomorrow. Yan, okay. God bless po sa ating lahat and stay safe. Makipagkwentuhan po muna tayo sa ating mga kasamahan. God bless you. Tayo po tayo lahat at manalangin for closing and our foods. Tayo manalangin. Yes, Lord, Father God, salamat, Panginoon, sa natapos na service na ito, Panginoon. Nakapakinig kami salita and magtatatak ito sa aming mga puso't isipan and may sasagawa namin sa pang-araw-araw na buhay, Panginoon. And Lord, bless mo rin po, Panginoon, ang pagkain namin and sanctify this food na maging kalakasan ng bawat isa, Panginoon. Salamat in Jesus' name we pray. Amen. Amen.